Magandang gabi, Pasig City. Good evening sa ating lahat. Isang makasaysayang gabi sa ating lungsod. Hindi ko na po babanggitin ng isa-isa ang ating mga panauhin sa napaka-espesyal na okasyon na ito. Hayaan nyo na lang pong i-welcome ko muna siyempre ang ating mga bisita sa pangunan ng ating Pasig City Hall Construction Consortium. Maraming salamat po sa inyo. Nasa unang bahagi pa lang po tayo ng design and build ng modality ng procurement. Kakatapos lang po ng demolition, yung mga design ay kaka-finalize lang din natin, design and build nga po. At masasabi ko, kahit ilang buwan pa lang po tayong nagkakatrabaho, talagang maayos at high quality ang ginagawa ng Pasig City Hall Construction Consortium. At alam ko naman din po na sa susunod na isa o isa't kalahating taon ay pagpapatuloy po ninyo yung mataas na standard na nasimulan nyo na po. Kaya ngayon pa lang, kino-congratulate ko na kayo. Siyempre, ang proyektong ito hindi po mangyayari kundi sa suporta ng bawat isang Pasigueño sa pangunan ng ating mga opisyales. Congressman Roman Romulo, maraming salamat sa iyong walang sawang suporta. Ganon din po sa ating sanggunian panlungsod, lahat ng ginagawa ko ay dumadaan po muna sa kanila sa pangunguna siyempre ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa ating mga kasama mula sa lokal na pamahalaan, sa ating mga kasama sa mga national government agencies, sa ating mga saksi ngayong gabi ng mga barangay officials, nandito po ang marami sa ating mga kapitan. Dito po ang mga iba't ibang kasama, iba't ibang grupo ng Pasigueño, panguna ni Kapiping, Engineer Piping. Magandang gabi po sa inyo. Si Kapiping siguro ang pinaka-veterano po dito sa ating groundbreaking ngayong gabi. Nakita po natin kung paano rin na-inspire ang marami sa mga engineers natin, lalo na dahil po sa kanya. At sa lahat pa po, mga nandun po sa likod, sa lahat ng mga nanonood via live stream. Ito na po tayo, mga kaibigan. Nagsimula po ang proyektong ito dahil sa pangailangan, because of need, because of necessity. Nagsimula po tayo dahil sa structural issues ng old City Hall building. Pero sabi po natin, kung gagawin na lang din natin ang proyektong ito, ayusin na natin, gandahan na natin. Kailangan pangmatagalan, kailangan dekalidad. We have to make it that the new City Hall is good for the next 100 years. That is the vision. At sa pag-groundbreaking natin, hanggang sa construction, hanggang sa araw na papasok na po tayo sa ating new City Hall, sana po ay huwag nating kalimutan kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa. Sana po huwag nating isipin kailanman na ito po ay tungkol sa isang gusali lamang. Gaya po ng sabi ni Congressman Roman, hindi naman po importante yung building mismo. Ang importante ay kung para saan ba yung building, makakatulong ba ito sa atin, makakatulong ba ito para mapaganda ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Yan naman po talaga ang dahilan kung bakit ka nagpapatayo ng isang City Hall. Yung mga pagkukulang ng lumang City Hall, yung kasigipan ng lumang City Hall, at syempre yung structural issues ng lumang City Hall, ito po ang ating tugon. Pero hindi po tayo nagtatapos din doon. Hindi tayo nagtatapos sa mga serbisyong kailangan natin. Of course, may medical services, meron po tayong mga espasyo para sa senior citizens, persons with disabilities, at marami po pong ibang serbisyo ang nasa loob po ng magiging bagong City Hall po natin. Pero masaya rin po tayo dahil ito po ngayon ay magiging patunay natin sa lokal na pamahalaan na napagtagumpayan natin ang marami sa mga pagbabago at reforma na pinaglaban natin mula 2019. Lalo na po sa panahon ngayon na aminin natin o hindi,
madalas po pinagdududahan ng taong bayan ang mga proyekto ng gobyerno. National man, city, barangay, rightly or wrongly, pag may nakitang proyekto, lalo na pag malaking proyekto, kung ano-ano ang naiisip ng ating mga kababayan. Hindi naman natin sila masisi kasi madalas, totoo yung mga pagdududa nila. Tama, yung suspetsya nila. Pero sa pamamagitan po ng proyekto na ito, na muli po ay hindi lang tungkol sa building, hindi lang tungkol sa plaza, kundi pati na rin sa urban renewal, gaya ng sabi ni Vice Mayor Dodot na magkakaroon po ito ng multiplier effect, pati na rin sa lokal na ekonomiya natin. Ang proyekto na ito ay sumisimbolo sa ating pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Ito po yun. Ito na po ang ating pruweba. Ito po ang ating success story of good governance. Malayo pa ang kailangan natin marating. Marami pa tayong kailangan ayusin. Malayo pa tayo sa perpekto. Pero nandito na po tayo. At sa pamamagitan ng proyektong ito, sa pamamagitan ng new City Hall building natin, ipapakita po natin sa taong bayan, ipapakita natin sa ating mga kapwa Pasigueño na kaya gumawa ng pamahalaan, lalo na kaya gumawa ng lokal na pamahalaan ng malaking proyekto na 9 billion pesos ng maayos, de kalidad, walang korupsyon. Yan po ang pinapakita natin sa proyektong ito. So again, my heartfelt gratitude to everyone who is here this evening, to everyone watching, to everyone who has contributed one way or another to the start of this project. Baka magulat po kayo kung gaano kabilis matatapos ang proyektong ito. Nakatingin po ako doon para ma-pressure sila ng konti. Marami pa akong gustong sabihin, marami pa akong gustong ikwento, pero alam ko naman po na marami pang pagkakataon sa hinaharap. For tonight, let us enjoy the evening. Maswerte po tayo na nagkaroon tayo ng pagkakataon para masaksihan po ito ng live o via live stream. Muli po sa ating lahat, congratulations. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Mabuhay ang bawat Pasigueño at tuloy-tuloy po natin isulong ang magagandang pagbabago. Patuloy natin itaguyod ang mabuting paggogobyerno para sa pakinabang ng bawat isang Pasigueño. Maraming salamat. Congratulations sa ating